Guys, good evening. Dito naman po tayo guys mag-usap-usapan. Continue natin po ha. Kasi yung topic natin po na nang ako ay nag-aasawa ni Mr. Itong kwarto na talaga, pasensya guys ha, kasi itong kwarto na to makalat talaga dito kasi dito ako nagbibihis po. Walang nagtira dito po kasi yung bahay namin ni Mr. dito sa Bay Area, tatlong kwarto. Tapos yung isa sa anak ko, yung isa sa amin, at saka dito, walang tao dito talaga. Kung hindi, mga tao lang na hindi mo makita. Yeah, diba? So but anyway, dito pala sa sinasabi ko na ito, this blanket. I have 3 kinds of this blanket and I bought this one like when I just came to America last 1999. I came to America 1999, but because Yuli is very very cold, so there was a small store in Watt Avenue. It's called Kihong. So the Kihong is an Asian store in Watt Avenue that carried grocery, it's kind of as a small retail store. But at the top of that spices that they sold, they have bread, they have fish, they have some kind of, in a counter they have some kind of blanket like this. So this one, it's pretty big. So it's really really big. I'm just talking about blanket guys because we have a viewer, we have some viewer, no, na nag-ano siya po, nagsabi sa akin, parang iba naman yung ano niya, yung comments niya ba, siguro nagpapansin lang kasi ang comments niya, I'm talking about blanket, so yung comments niya iba. Nakita niyo ba yung ano, siguro nasilip niya po ang aking mga bag dyan. Nakita siguro niya. Kasi pag nakita niya yung mga bag, ang comments niya po sa aking vlog, sa aking video is, ang dami mong bag, sabi. Ang dami mong bag collection. So, at saka, sabi niya, yung blanket, yung blanket is ano daw, tinataguan daw, makapal, at saka pwede daw i-blanket and pwede daw i-rag. FYI lang, no? Kami hindi man kami masyado ano siya, andyan siya sa YouTube, may YouTube channel siya, no? So hindi man kami magbablanket. Pag blanket lang po, if it's blanket, but if it's rug, is rug, you know, katulad ng like this one is rug, you know, that one is rug. So rug is rug, and then blanket is blanket. So yan na pag-uusapan lang po, usapan na po natin. So bakit si Mr. ay naglalaba? Ayan, tinupi na nga ni anak ko yung mga uniform ko kasi every Friday talaga, lalo na kanina, nagkaswal ako ng suot. Talagang pag-uwi ko ng trabaho every Friday, tapos na po ang uniform ko. Tapos nalabhan na po. Yan o, nalabhan na talaga. Nalabhan na lahat. Wala nang laman yung ano ko. Yan, nalabhan na at saka tinupi na po ng aking anak. So, ang trabaho po dito sa bahay po ay kami ay hati-hati. Bakit kami hati-hati? Sa trabaho sa bahay? Hati-hati kami trabaho sa bahay dahil ay kaming 3 nakatira sa bahay. So, kung kayo ay nakatira sa bahay, maghati kayo ng trabaho. Ako, ang role ko sa bahay is magluluto ako. Hindi ako naglilinis or ang dumi ng kwarto dito, pero ganon, walisin ng anak ko, siya ang maglampaso ng aming sahig,
siya ang magmap, siya ang magwalis, at saka siya ang magtupi ng aking damit. So ang trabaho naman ng asawa ko is maglalaba siya. Araw-araw maglalaba yung asawa ko, araw-araw. Pero pag Friday na talagang ibulto na niya lahat yung mga uniform ko. Lalabhan na niya yan. Kasi pag uwi ko sa trabaho, wala na akong labahan. Tapos na yung labahan ng aking mga uniform lalo. Okay? So, iyon na nga. Kasi, bago kayo, no, tuturuan ko kayo na bago ako nag-aasawa doon sa mister ko, talagang minimension ko niya, sinabihan ko siya na ang paglalaba ay parang hindi para sa akin. Kasi doon sa Pilipinas, tayo na wala tayong choice sa Pilipinas, manglaba tayo eh. Itong mga kamay-kamay ko po, itong mga ganyan, talagang bugbog sarado yung kamay ko po. Dugong-dugo yan noong ano pa ako, noong ako ay nag-working student talaga ako doon sa ano. Hindi yung sa ano ha, nung high school pa ako. Bugbog sarado yung kamay ko dahil kinakain ng argo yan. Yung argo na sabon, kinakain yan. So kinakain, dugo-duguan yung kamay ko. So, yung magtrabaho ako, saka dito naman may washing machine naman dito, hindi naman natin sabihin na maglalaba talagang ganyan. Kung may mga damit lang talagang kusukusuhin mo, yun lang, sandali lang. Pero yung iba, yung ano lang, mga pira-piraso lang or anong klaseng material, kusutin mo ng ganyan, okay lang. Pero talaga dito, washing machine talaga. Doon nga sa Pilipinas ngayon, washing machine na. So, sinasabi ko sa kay mister na ang paglalaba, hindi para sa akin. Talagang, kung maglalaba man ako once every 3 weeks and then mga isang araw sa isang buwan. Kasi naman ako noon, noong unang panahon, bibili ako ng mga mumurahin na mga uniform. Yung mga mumurahin, yung Daydays brand lang po ang mga binibili ko na mga uniform. Kahit anong brand, basta uniform po. Ngayon, parang medyo maka-afford na ako kasi na malapit na tayong mag-retire. Kasi sa katagalan pa naman natin na nagtatrabaho, of course, maka-afford ka na ng mamili ng mga mamahalin na uniform. Kahit mamahalin siya, kasi yun lang naman ang sinusuot mo araw-araw sa trabaho. Kasi ako naman, hindi naman talaga ako magbabaylin na, wala na dito, maglabas-labas ng club, hindi ako yung tao na bibili ng mga damit na mamahalin. Ngayon, kasi noon pwede akong bumili ng mga damit na mamahalin, yung mga tag $100, ganun. Pero ngayon, hindi na kasi. Para sa akin, damit is damit. Either mura yung damit or mahal yung damit. Sa nagsuot yan, kung ano ang postura mo, alam kong sa nagsuot yan. Kahit mumurahin yan at maganda yan sa'yo, okay na, diba? May $3 pa nga yan na mga damit. Tapos, maganda sa iyo, mamahali naman, hindi naman maganda, at saka hindi naman bagay sa iyo. So, yun ang sinasabi ko na ngayon, pwede na akong maka-afford na ako na bibili ng mga mahalin. Yun po yung mga damit na yan, ng una-una, yung brand na pa, hindi ko lang i-mention yung brand. Alam nyo na kung anong brand ang sinasabi ko. Kasi hindi ako nag-i-endorse dito, so alam nyo na kung ano ganito ang brand niya. Meron siyang ganyan. Ganyan. Pag ganyan nga ang ganyan na nga ang ganyan nga ang style niya, ganyan ang mga logo niya po. Talagang mahal talaga. Isang pares lang 'yon at saka yung top at saka blouse lang talaga. Yung mga pinopost ko po, yung mga damit na yan, yung mga uniform na yan, talagang magkahalaga yan sila. Nung unang panahon talaga, yung isang set na top at saka bottom, talagang aabot yan siya na $80. Yung isa. Yung isa. So ngayon medyo mura-mura na, pero pare-pareho lang din. Pero hindi na ako masyadong namili dahil po nga, noong unang kasagsagan ng ating pagtrabaho, noong unang yung mayroon pang sakit ang mga tao sa world, no? Yung ang world nagkakasakit. At saka ang daming nagkakasakit, ang daming nawala sa buhay.
that time po, nagla-lockdown na nga tayo noon. Nung unang panahon pa, ay ang government dito sa Amerika, nagbibigay sila ng pera na sinasabi na Heroes Award. So Heroes Award is kaming mga frontliner, binibigyan kami ng mga frontliners, so binibigyan kami ng mga card na merong galing sa gobyerno na nagkahalaga siya ng 500 po yung card. So yung card na yun, para lang yun sa akin, sa amin, kung sino man ang nagtatrabaho sa mga healthcare industry, ganoon, sa hospital, sa kahit saan, basta you are a healthcare worker, talagang kung nakaabil ka sa 50,000 na mga tao na makatanggap sa 500 po, ikaw ay mag-apply ka lang po, talagang nakatanggap ka. Yun ang binibili ko po. Bumili ako ng 8 piraso. Mga 7 set ang nakuha ko. 7 set ang nakuha ko. Yan. Nagdagdag lang ako ng mga kasi dumami nga siya dahil gusto ko yung mga ibang kulay, ganon. Pero nag-umpisa talaga akong bumibili ng may card ako galing sa government, $500.